Ako si Micaela Santos, 22 taong gulang, isang ER nurse at single mother. 3 linggo na ang nakalipas. Sa kasal ng kapatid ko, sa harap ng 200 na bisita, kinuha niya ang mikropono at sinabing, "Ang ate ko ay isang single mother, pinagsawaan na." Nagtawanan ang buong ballroom. Sumabat pa ang nanay ko mula sa kanilang mesa para na siyang second hand. Tinakpan ng tatay ko ang kanyang bibig para itago ang ngisi. Ang 50 taong gulang kong anak na si Enzo ay nakaupo sa tabi ko, mahigpit ang hawak sa kamay ko, nanlalaki ang mga mata sa pagkalito habang pinapanood ang lahat na pagtawanan ang kanyang ina. Pero may isang taong hindi tumawa at ang ginawa niya pagkatapos noon ay binago ang lahat. Bago ko ikwento ang kabuuan, paki-like at subscribe muna. Pero kung gusto niyo lang talagang marinig ang kwentong ito, saan kayo nanonood? Anong oras na diyan? Mag-iwan ng komento at ipaalam sa akin. Para maintindihan kung paano umabot sa puntong iyon, kailangan kong magsimula sa umpisa. Lumaki ako sa aming 4-bedroom house and lot sa Ayala, Alabang. Maaga kong natutunan na may 2 klase ng anak na babae sa pamilyang Santos, ang prinsesa at ang tagasalo. Si Bianca ang prinsesa, 4 na taon ang bata sa akin, blonde tulad ng aming ina, na may natural na karisma na kayang makalimutan ng mga guro ang mga late na assignment at makalimutan ng mga lalaki ang ibang babae. Mula nang matuto siyang maglakad, siya na ang daddy's little angel at mommy's mini-me. Ako ang responsable na sa lengguwahe ng pamilya Santos ay nangangahulugang ako ang hindi nangangailangan ng atensyon dahil kaya ko naman ang sarili ko. Nang dumating ang debut ni Bianca, binilhan siya ng 100,000 bin na gown ni Michael Cinco, blush pink, puno ng beads, yung tipo na mapapasinghap ang ibang mga babae pagpasok niya sa venue. Nang debut ko, 2 taon bago yon, tiningnan lang ako ni Mama sa ibabaw ng kanyang salamin at sinabing, "Mika, hindi mo kailangan ng ganyan. Simple ka lang. Bagay sa'yo yan." Nag-south ako ng damit mula sa clearance rack ng SM Department Store. P1,500. Tanda ko pa ang presyo dahil pinag-ipunan ko yun mula sa pagtututor ko. Ang mga kwarto namin ang nagkukuwento ng lahat. Nasa kay Bianca ang corner room na may balcony na nakatanaw sa hardin, puting muebles at fairy lights na parang galing sa isang magazine. Ang kwarto ko ay nasa dulo ng pasilyo, katabi ng utility closet na may mga gamit na pinaglumaan mula sa aming lola. Hindi ko kinamuhian si Bianca dahil doon. Paano ko naman magagawa yon? Bata lang siya na nakikinabang sa isang sistemang hindi niya nilikha. Pero minsan, sa gabi, naiisip ko kung ano ang nagawa kong mali. Anong malaking kapintasan ang mayroon ako para tingnan lang ako ng sarili kong mga magulang na parang hangin. Hindi ko pa alam noon na susundan ako ng ganitong pattern hanggang sa araw ng kanyang kasal. Nakilala ko si Paulo sa edad na 24, sa pangalawang taon ko bilang ER nurse sa Makati Medical Center. Isa siyang medical representative. Charming, may tiwala sa sarili. Yung tipo ng lalaki na ipaparamdam sa'yo na ikaw lang ang tao sa isang siksikang lugar. Nagpakasal kami 1 taon pagkatapos. Dumalo ang mga magulang ko sa kasal, pero ginugol nila ang halos buong reception sa pag-uusap tungkol sa nalalapit na internship ni Bianca sa isang prestihiyosong PR firm sa BGC. Malayo ang mararating ng batang yan, sabi palagi ni Mama sa mga bisita. Parehong maganda ang lagay ng mga anak ko, pero si Bianca, espesyal talaga siya sa sarili kong wedding reception. Gumuho ang pagsasama namin ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. May talento si Paulo na iparamdam sa akin na maliit ako, kinukuwestiyon ang mga desisyon ko, pinupuna ang itsura ko, inilalayo ako sa mga kaibigan ko. Nang matuklasan kong may relasyon sila ng kanyang regional manager, 7 buwan na akong buntis at halos wala nang natirang pagkatao sa akin. Na-finalize ang divorce namin noong 14 months old si Enzo. Ako ay 20 mag-isa, nagtatrabaho ng night shifts habang ang anak ko ay natutulog sa isang 24-hour daycare. Ang naging tugon ni Mama sa balita? Isang mahabang buntong hininga na sinundan ng, "Noon pa man, nag-aalala na ako na hindi mo alam kung paano mag-alaga ng lalaki." Hinding-hindi hahayaan ni Bianca na mangyari ito sa kanya. Walang sinabi si Papa, gaya ng dati. Minsan lang
ako tinext ni Bianca sa buong paghihirap ko. Kawawa ka naman, pero honestly, mali ka talaga pumili ng lalaki. Mag-therapy ka kaya, walang alok ng tulong. Walang pangangamusta kay Enzo. Walang pag-amin na nalulunod na ako. Hindi ko kailangan ng awa nila. Yan ang sinasabi ko sa sarili ko gabi-gabi habang nagiinit ng pansit canton pagkatapos ng doli sa oras na shift. Si Enzo ay tulog sa kanyang kuna sa aming masikip na one-bedroom condo. Ang kailangan ko lang ay tigilan nila ang pagtrato sa sakit ko na parang libangan. Pumasok si Daniel Mercado sa eksena, 2 taon bago ang kasal. Nakilala siya ni Bianca sa isang charity gala, isang black tie event para sa mga batang ulila. Isa siyang children's rights attorney, yung tipo na kumukuha ng mga pro bono case para sa mga pamilyang hindi kayang magbayad. Guwapo sa isang tahimik na paraan, may mabait na mga mata at ugaling talagang nakikinig kapag may nagsasalita. Unang beses ko siyang nakilala sa isang family dinner sa bahay ng mga magulang ko. 3 buwan na silang mag-boyfriend ni Bianca at gusto niya itong ipagmalaki. Kinamayan niya ako, napansin si Enzo na nagtatago sa likod ng mga binti ko at agad na lumuhod para maging ka-level ng bata. "Hey buddy, ganda ng dinosaur shirt mo. T-Rex ba yan?" Ngumiti ng malaki si Enzo. Wala sa pamilya ko ang nagbibigay sa kanya ng ganoong klaseng atensyon. Sa buong hapunan, nahuli kong pinapanood ni Daniel ang dynamics ng pamilya na may mapanuring mata ng isang abogado. Ang paraan ng paglipat ni Mama ng bawat usapan pabalik kay Bianca, ang paraan ng pagtawa ni Papa sa mga biro ni Bianca, pero halos hindi ako pinapansin. Ang paraan ng automatiko kong pagliligpit ng mga plato habang si Bianca ay nakaupo lang at nagche-check ng phone. Mamaya, habang isinasakay ko ang mga gamit sa kotse, lumitaw si Daniel sa tabi ko. "Lagi ka bang ganito? Itrato ng pamilya mo?" Tanong niya ng mahina. Nagulat ako at muntik ko nang mabitawan ang diaper bag ni Enzo. "Anong? Paano? Na parang invisible ka?" Pinilit kong tumawa. Ganito lang talaga kami. Si Bianca ang bida. Ako ang supporting cast. Hindi siya tumawa. Tumango lang ng dahan-dahan. May hindi mabasa sa kanyang ekspresyon. "Mabuti kang ina," sabi niya. "Swerte si Enzo na ikaw ang nanay niya." Pagkatapos ay bumalik siya sa loob. Hindi ko naintindihan kung bakit parang maiiyak ako sa mga salitang iyon o kung bakit sa mga sumunod na linggo paulit-ulit kong inaalala ang maikling pag-uusap na iyon sa aking isip. Dumating ang imbitasyon sa kasal sa isang cream na sobre na may gold calligraphy, napakakapal at mamahalin na parang isang royal summons kaysa sa imbitasyon. "Vivian Marie Santos at Daniel James Mercado request the pleasure of your company." Ang venue ay The Peninsula Manila, isang 5-star hotel na may ballroom na naging host na ng mga senador, celebrity at kung sino-sino pa. 200 na bisita. Tinatayang budget, 3 milyong piso. Lahat galing sa mga magulang ko. Para sa kaalaman ninyo, noong kinasal ako, 50,000 lang ang ambag nila at ilang buwan pa nilang inireklamo. May mga kondisyon ang imbitasyon. Tinawagan ako ni Bianca 2 linggo bago ang kasal. "Mika, may mga kailangan tayong pag-usapan." "Sige, ano yon?" "Una, please, magsuot ka ng simple lang. Pastels o neutrals lang. Ayokong may umagaw ng atensyon sa akin. Plano ko sanang isuot ang isang deep green na damit na matagal ko nang tinatago." "Okay, sige." Pangalawa, huminto siya. "Kailangan mo ba talagang dalhin si Enzo? 5 anyos na yan. Baka mag-tantrums lang at sirain ang seremonya." "Bianca, wala akong mapag-iiwanan sa kanya. Wala na si Paolo sa eksena." "Fine," pinutol niya ako. "Pero patahimikin mo siya at sa likod kayo uupo para madali mo siyang mailabas kapag nag-iingay." Umaga ng kasal, tumawag si Mama. "Micaela, nakausap ko na ang event coordinator. Ikaw at ang bata ay nasa table 23, malapit sa service entrance. Huwag ka nang gumawa ng issue. Araw ito ni Bianca at ayaw natin ng kahit anong distorbo." Distorbo. Yun ang tingin nila sa 5 taong gulang kong anak. Dapat nakita ko na noon. Ang pag-setup, ang pagpuwesto, ang maingat na orkestrasyon ng aking kahihiyan. Pero hindi. Gusto ko lang malagpasan ang araw na iyon. Napakaganda ng ballroom ng Peninsula.
matataas na kisame na may mga naglalakihang crystal chandeliers, puting rosas sa bawat sulok, isang string quartet na tumutugtog ng mga kundiman. Yung tipo ng kasal na nakikita mo sa mga bridal magazine. Nagsuot ako ng isang dove gray cocktail dress na nakita ko sa sale. Simple, madaling kalimutan, eksakto sa hiningi ni Bianca. Si Enzo ay ang cute-cute sa kanyang maliit na navy vest. At kakis, maayos ang suklay, hawak ang kamay ko habang papasok kami. Mami, ang ganda, bulong niya, nanlalaki ang mga mata. Oo nga anak, hanapin natin ang mesa natin. Ang table 23 ay eksakto kung saan sinabi ni Mama. Nakatago sa pinakasulok, kalahati ay natatakpan ng isang haligi, sobrang lapit sa pinto ng kusina na naririnig ko ang sigawan ng mga catering staff. Ang mga kasama namin sa mesa ay mga malalayong pinsan na siguro 2 beses ko palang nakita sa buong buhay ko. Walang lumapit sa amin mula sa pamilya ko para batiin kami. Pinanood ko ang pagpasok ng mga magulang ko. Si Mama na naka-Puey Quiñones, si Papa na naka-perfectly tailored na barong Tagalog. Para silang mga politiko na umiikot, yumayakap, tumatawa, tumatanggap ng mga papuri tungkol sa kanilang magandang anak na babae, singular. Pumasok si Bianca makalipas ang 30 minuto, suot ang isang Francis Libiran gown na malamang mas mahal pa sa isang taong upa ko. Maningning siya, nagliliwanag, bawat anggulo ay prinsesa. Nakita niya ako sa kabilang dulo ng kwarto, ngumiti siya pero hindi mainit. Ngiti iyon ng isang taong nanalo na at gusto niyang ipaalam sa'yo. Papunta sa head table, dumaan siya sa mesa namin. Mika, dumating ka. Siyempre, kapatid kita. Tiningnan niya si Enzo, tapos ako. Tandaan mo yung sinabi ko tungkol sa pagpapatahimik sa kanya. Tapos, nawala na siya, nilamon ng mga humahanga sa kanya. May napansin akong notification sa phone ni Mama na naiwan sa isang kalapit na mesa. Remember the plan. Kumabog ang dibdib ko. Pero sinabi ko sa sarili ko na wala lang yon. Maganda ang seremonya. Umiyak si Bianca, pero dahan-dahan lang, yung sakto lang para sa kamera. Nagpalitan sila ng vows ni Daniel. Ang mga magulang ko ay tuwang-tuwa sa front row. Ako, nakaupo sa likod. Si Enzo sa kandungan ko. Pilit na may maramdamang iba bukod sa pagiging hungkag. Sa cocktail hour, tinipon ng photographer ang pamilya para sa portraits. Tatayo na sana ako nang lumitaw si Mama na may pilit ng ngiti. Immediate family lang muna, Mika. Mga magulang ng bride, kapatid niya ako. Mas maliit na grupo muna. Alam mo na. Alam ko na. Palagi kong alam. Hinila ni Enzo ang damit ko. Mommy, bakit hindi tayo kasama sa picture? Magpipicture na lang tayo mamaya, sweetheart. Smile ka kay Mommy. Tinaas ko ang phone ko at kinunan siya. Pilit na binabalewala ang init sa likod ng mga mata ko. Sa reception, mula sa aming malayong mesa, pinanood ko ang mga tita at tito na kilala ko buong buhay ko na lumalapit sa head table para batiin sina Bianca at Daniel. Walang ni isa sa kanila ang dumaan para kumustahin ako. Mika, ikaw ba yan? Si Tita Linda, kapatid ni Mama, ay huminto papunta sa bar. Mukha siyang hindi komportable. Halos hindi kita nakita diyan sa likod. Creative ang seating chart. Sabi ko, pilit na pinapagaan ang boses. Tumingin siya sa head table, tapos sa akin. May bahid ng guilt sa kanyang mukha. Alam mo naman si Patring, may mga paborito talaga. Pasensya ka na, Hija. Bago pa ako makasagot, umalis na siya. Napansin ko ang kaibigan ni Daniel na si Mike na nagse-set up ng kanyang phone sa isang tripod sa gilid ng dance floor nakatutok sa stage. Siguro nagla-livestream para sa mga kamag-anak sa abroad na hindi nakapunta, hindi ko pinansin. Hindi ko alam na ang phone na iyon ang magiging pinakamahalagang saksi sa susunod na mangyayari. Ang tunog ng mga kubyertos sa kristal ang nagpatahimik sa kwarto. Ang MC, isang pulidong lalaki na naka 3-piece suit, ay umakyat sa mikropono. Ladies and gentlemen, may ilang salita pong sasabihin ang ating bride. Nagpalakpakan ang lahat habang tumatayo si Bianca. Maningning sa ilalim ng mga spotlight. Kinuha niya ang mikropono. Kumikinang ang kanyang Cartier bracelet. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Simula niya, boses na parang pulot. Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko at nagpapasalamat ako
na maibahagi ito sa lahat ng mahal ko. Ngumiti siya kay Daniel na nakatingin sa kanya na may ekspresyong hindi ko mabasa. Una, gusto kong pasalamatan ang aking mga magulang. Mom, Dad, binigay niyo sa akin ang lahat. Ang pagmamahal niyo, ang suporta niyo, kung sino ako ngayon dahil yon sa inyo. Ipinatong ni Mama ang kamay sa kanyang dibdib, may luha na. Tumango naman si Papa ng may pagmamalaki. At gusto kong pag-usapan ang pamilya, patuloy ni Bianca, nag-iba ng tono, kung ano talaga ang ibig sabihin ng pamilya. Ang mga aral na natutunan ko sa panonood sa lahat. Tumingin siya sa buong kwarto at tumama ang tingin niya sa akin. Ang init sa kanyang ekspresyon ay lumamig, lalo na sa ate ko. Naging alerto si Enzo sa tabi ko. Mami, pinag-uusapan ka ni Tita Bianca. Alam ko, anak. Shh. Pero may kung ano sa ngiti ni Bianca na nagpatindig ng balahibo ko. Hindi ito pagmamahal, hindi ito pasasalamat. Ito ay pananabik. Mika, puwede ka bang tumayo? Sigaw ni Bianca. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Gusto kong makita ka ng lahat. 200 mukha ang lumingon sa aming sulok. Parang semento ang mga binti ko, pero tumayo ako. Tumingala si Enzo sa akin, naguguluhan. Ayan siya, sabi ni Bianca, lumapad ang ngiti, ang aking ate, ang nagturo sa akin ng napakaraming mahahalagang aral sa buhay. Kasi ang ate kong si Micaela ay isang single mother. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin, matalas at sinadya. Ilang bisita ang hindi mapakali. Hindi nagbago ang ngiti ni Bianca. Nag-asawa siya ng bata, nagkaanak, at pagkatapos, well, hindi nag-workout. Itinagilid niya ang kanyang ulo na parang nakikisimpatya. Iniwan siya ng asawa niya. Hindi siguro kinaya. At ngayon, mag-isa na lang siya. Nagkaroon ng mga alanganing tawanan. Namula ang mukha ko. Ang ate ko ay pinagsawaan na, patuloy ni Bianca. Ang boses niya ay may halong paawang buntong hininga. Walang lalaking may gusto sa kanya. I mean, masisisi niyo ba sila? May baggage na siya. May anak. May mga bayarin. Yung gulo. Mas malakas na tawanan. Ang ilan sa mga sorority sisters ni Bianca ay humagikgik. Hindi ako makagalaw. Hindi makahinga. Pagkatapos, mula sa head table, malinaw na narinig ang boses ni Mama. Para na siyang second hand. Nag-ingay ang buong ballroom. 200 na taong nagtatawanan. Tumatawa ang nanay ko. Tinatakpan ng tatay ko ang bibig niya. Nanginginig ang mga balikat sa tawa. Tumingin ako kay Enzo. Lukot ang kanyang maliit na mukha sa pagkalito. Ang mga mata niya ay palipat-lipat sa akin at sa mga nagtatawanang tao. Mami, maliit at takot ang kanyang boses. Bakit sila tumatawa sa'yo? Hindi ako makasagot. Parang may bumara sa lalamunan ko. Nakita ko ang kodigo sa kamay ni Bianca, nakatype, pinaghandaan, inensayo. Hindi ito bigla ang biro. Ito ay planado, isang coordinated na atake na nagpapanggap na wedding speech. Pero alam niyo ba, sabi ni Bianca, sinasakyan ang alon ng tawanan. Tinuruan ako ni Micaela ng isang mahalagang aral. Ipinakita niya sa akin kung ano ang eksaktong hindi dapat gawin sa buhay ko. Kaya dapat pasalamatan ko siya. Itinaas niya ang kanyang champagne glass sa akin. Para kay Micaela, ang aking cautionary tale. Itinaas ng mga bisita ang kanilang mga baso. Ang ilan ay tumatawa pa rin. Ang iba ay mukhang hindi komportable pero walang nagsalita at pinanood ng 5 taong gulang kong anak ang kanyang ina na maging isang katatawanan. Hindi pa tapos si Bianca. Alam niyo, noong lumalaki kami, laging tinatanong ng mga tao kung bakit kami magkaiba ni Micaela. Ibinaba niya ang champagne, naglakad-lakad sa stage na parang isang performer. Parehong magulang, parehong bahay. Pero si Bianca nagtagumpay at si Micaela, well, iwinagayway niya ang kamay sa direksyon ko. Dati, naaawa ako sa kanya. Kawawang Micaela, laging nahihirapan. Kawawang Micaela, hindi makapagpanatili ng lalaki. Kawawang Micaela, stuck sa malungkot niyang kondo, kasama ang malungkot niyang buhay. Tumangutango si Mama, pinupunasan ng mga mata, pero hindi luha ng awa. Luha iyon ng katatawanan. Pero na-realize ko, patuloy ni Bianca,
Ang ilang tao ay talagang ginawa para maging babala, hindi halimbawa. At ang ate ko, siya ang pinakamagandang babala na mahihiling ko. Palakpakan, totoong palakpakan. Naramdaman kong humigpit ang hawak ni Enzo sa kamay ko. Nanginginig ang buong katawan niya. Mami, uwi na tayo. Bulong niya. Basag ang boses. Alam ko, anak. Alam ko. Pero hindi gumagalaw ang mga binti ko. Nanigas ako. Nakapako sa ilalim ng tingin ng 200 na mapanghusgang mata, ng malupit na tawa ng aking ina, ng tahimik na pagsang-ayon ng aking ama. Akala ko ito na ang pinakamababang punto. Nagkamali ako. Itinaas ulit ni Bianca ang kanyang baso. Honestly, tama si Mom. Si Micaela ay parang second hand na damaged goods. Pero hey, nagkibit balikat siya. At least andito siya para makita kung paano nagtatapos ang isang tunay na success story. Lalong lumakas ang tawanan at pagkatapos ay may gumalaw mula sa head table. Itinulak ni Daniel ang kanyang silya. Mahigpit ang kanyang panga. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa maliit at nanginginig na anyo ni Enzo na nakasiksik sa tagiliran ko. Saglit, akala ko aalis na siya, iiwan ang sarili niyang kasal. Sa halip, dire-diretso siyang naglakad papunta sa stage, papunta kay Bianca, papunta sa mikropono. Humina ang tawanan, pagkatapos ay nawala. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari, kabilang ako. Naglakad si Daniel ng may determinasyon. Ang kanyang makintab na sapatos ay tumutunog sa marmol na sahig sa biglaang katahimikan. Huminto na sa pagtugtog ang string quartet. Ang mga bisita ay natigilan. Ang kumpiyansang ngiti ni Bianca ay kumurap. Daniel, baby, anong hindi siya sumagot? Hindi man lang siya tiningnan. Ang mga mata niya ay nakatutok sa aming mesa kay Enzo. Ibinabaon ng anak ko ang kanyang mukha sa aking bewang. Ang maliliit niyang balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Hindi niya maintindihan kung bakit pinagtatawanan ng lahat ang kanyang mami. Ang alam niya lang ay masakit. Nakita iyon ni Daniel at may kung anong tumigas sa kanyang ekspresyon na parang bakal. Nakarating siya sa stage sa 6 na hakbang. Hawak pa rin ni Bianca ang mikropono, ang kanyang ngiti ay nanigas sa pagkalito. Daniel, umupo ka. Hindi pa ako tapos sa kinuha niya ang mikropono mula sa kamay nito. Hindi hinablot, kundi mahinahon ngunit matatag na inalis na parang kumukumpis ka ng isang mapanganib na bagay mula sa isang bata. Daniel, mataas ang boses ni Bianca sa alarma. Anong ginagawa mo? Ang ballroom ay naging ganap na tahimik. 200 tao ang nagpipigil ng hininga. Nakita ko si Mama na bahagyang tumayo. Ang mukha niya ay nagpapalit-palit sa pagkalito, galit at takot. Itinaas ni Daniel ang mikropono sa kanyang mga labi. Patawad sa abala, sabi niya. Matatag at malinaw ang kanyang boses. Pero may kailangan akong sabihin. Lumingon siya sa akin. Tiningnan niya ako ng tunay. Hindi lampas, hindi sa tabi, kundi direkta sa akin. Pagkatapos ay humarap siya muli sa mga tao. 2 taon kong pinanood kung paano tratuhin ng pamilyang ito si Micaela Santos. 2 taon ng mga hapunan kung saan siya binabaliwala. 2 taon ng mga okasyon kung saan siya hindi isinasama. 2 taon ng panonood sa kanya na tratuhin na parang basura ng mga taong dapat sana'y nagmamahal sa kanya. Hinawakan ni Bianca ang braso niya. Daniel, tama na. Pinapahiya mo ako. Umiwas siya sa hawak nito. Hindi, Bianca. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Ang boses ni Daniel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom. Ako ay isang children's rights attorney. Inialay ko ang aking karera sa pagprotekta sa mga bata mula sa trauma sa pamilya, mula sa mga kapaligirang nakakasira sa kanila, mula sa mga matatandang dapat mas nakakaalam. Itinuro niya ang aming mesa, si Enzo, na nakasiksik pa rin sa binti ko, nanginginig pa rin. Ang batang yan ay 5 taong gulang, 5, at pinanood niyo siyang makita ang 200 na matanda na pagtawanan ng kanyang ina. Tinawag niyo siyang pinagsawaan. Tinawag niyo siyang damaged goods. Tinawag niyo siyang second hand. Basag ang kanyang boses sa pigil na galit sa harap ng kanyang anak. Katahimikan. Ganap na katahimikan. Namutla ang mukha ni Mama. Si Papa ay nakatitig sa kanyang plato. Ginugol ko ang buong buhay ko
sa paglaban sa ganitong uri ng kalupitan, patuloy ni Daniel. At hindi ko kayang maging bahagi ng isang pamilyang gumagawa nito. Lumingon siya kay Bianca. Nanigas ito. Ang perpektong makeup niya ay biglang naging pangit sa ilalim ng matinding ilaw. Ang maingat niyang binuong imahe ay gumuho. Daniel, please. Bulong niya. Nahagip ng mikropono ang bawat salita. Nag-overreact ka. Biro lang yon. Biro? Mapait ang kanyang tawa. Pinlano mo to. Inensayo mo to. Ginawa mong libangan ang sakit ng sarili mong kapatid. Umatras siya palayo dito, lumilikha ng isang malinaw na agwat sa pagitan nila. Hindi kita mapapakasalan, Bianca. Ayoko. Ang sabay-sabay na paghinga ng 200 na bisita ay narinig. At isa pa, natagpuan ng mga mata ni Daniel ang phone ni Mike na nagre-record pa rin. Ang pinsan kong si Mike ay nagla-livestream ng reception na ito para sa mga kamag-anak sa California na hindi nakapunta. Humigit kumulang 50 na tao ang nakasaksi kung anong klasing pamilya ang muntik ko ng pakasalan. Ibinaba niya ang mikropono sa stage. Pasensya na sa abala sa inyong gabi, sabi niya sa mga tulalang bisita. Bukas pa rin ang bar. Please enjoy. Pagkatapos ay bumaba siya ng stage. Doon na gumuho ang lahat. Micaela. Nakatayo si Mama. Ang kanyang gown ay umiikot habang sumusugod siya sa aming mesa. Ang mukha niya ay puno ng galit. Hindi kay Bianca, hindi sa sarili niya, kundi sa akin. Anong ginawa mo? Singhal niya, itinuturo ang daliri sa akin. Anong sinabi mo kay Daniel? Sinira mo ang kasal ng kapatid mo. Ma, wala po akong. Noon pa man, inggit na inggit ka na sa kanya. Sumigaw si Mama na nagpatahimik sa mga nagbubulungan. Kinailangan mong lasunin ang isip ni Daniel laban sa kanya. Si Bianca ay napaupo sa kanyang silya sa head table. Ang maskara ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang kanyang pinakaaasam na sandali ay naging isang pampublikong bangungot. Lumitaw si Papa sa tabi ni Mama. Matigas ang ekspresyon. Anong sinabi mo sa kanya, Micaela? Sa likod namin. Ano? Wala po akong sinabi. Halos hindi ko nga siya kinakausap. Sinungaling. Sigaw ni Bianca mula sa ballroom. Nakatayo na siya ngayon, ang kanyang gown ay tila nang uuyam sa sakunang nangyayari. Matagal mo nang sinusubukang sirain kami. Hindi mo ako kayang bigyan ng isang bagay, di ba? Isang perpektong araw. Naramdaman kong nagbabago ang narrative. Ang mga bisitang tumatawa kanina ay iba na ang tingin sa akin ngayon. Hindi simpatya, kundi hinala. Siguro may ginawa siya. Siguro pinrovoke niya yung kapatid. Kawawa naman si Bianca. Nakita kong nangyayari ang muling pagsulat ng kasaysayan sa harap mismo ng aking mga mata. Sa loob ng ilang minuto mula sa biktima, ako na ang kontrabida sa isip ng 200 na saksi. At narealize ko, kung hindi ako aalis ngayon, ito ang magiging legacy ko. Ang inggiterang kapatid na sumira sa kasal ng kanyang kapatid habang buhay. Kung naranasan mo ng masisi sa isang bagay na hindi mo ginawa, kung saan binaluktot ng mga tao ang katotohanan para ikaw ang maging kontrabida, mag-comment ka ng NAI intindihan ko para malaman kong hindi ako nag-iisa. At kung gusto mong malaman ang sunod kong ginawa, i-like mo ang video na ito. Iyon ang paraan mo para sabihing sulit tapusin ang kuwentong ito. Ngayon, balik tayo sa ballroom na iyon. Tumingin ako kay Enzo. Pula at namamaga ang mukha niya sa kaiiyak. Ang maliliit niyang kamay ay nakakuyom. Pinipilit niyang maging matapang, intindihin kung bakit biglang naging maingay at magulo at nakakatakot ang mundo. At sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ko. Sa loob ng 32 taon, ako ang laging nanahimik, ang nagpapanatili ng kapayapaan, ang sumasalo sa bawat pasaring, bawat insulto, bawat sandali ng pagbabaliwala dahil hindi sulit ang gulo. Pero hindi na ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa anak ko na pinapanood ang kanyang ina na durugin at walang ginagawa. Tumayo ako, dahan-dahan, hindi padabog. Inayos ko ang aking damit, binuhat si Enzo. Wala akong sinabi kay Daniel, sabi ko, kalmado at malinaw ang boses ko. Hindi ko kinailangan, may mga mata siya. 2 taon niya kayong pinanood na tratuhin ako na parang basura at ngayong gabi napagdesisyonan niyang hindi niya kayang mabuhay kasama yon. Bumuka at sumara ang bibig ni Mama. Nagsisinungaling ka, sabi ni Bianca. Lagi kang inggitera, Micaela,
Bata pa lang tayo. Hindi mo matanggap na mas magaling ako sa'yo. Hindi ako nakipagtalo. Hindi ko ipinagtanggol ang sarili ko. Ano pa ang punto? Sa halip, tumalikod ako at nagsimulang maglakad papunta sa exit. Sa likod ko, narinig ko ang boses ni Mama. Desperado. Micaela, bumalik ka dito at humingi ka ng tawad sa kapatid mo ngayon din. Hindi ako lumingon. Ipinulupot ni Enzo ang kanyang mga braso sa leeg ko. Ang basang pisngi niya ay nakadikit sa akin. Mami, bulong niya, uuwi na ba tayo? Oo, anak. Good, huminto siya. Ayoko dito. Alam ko, sweetheart. Hinalikan ko ang noo niya habang papalapit kami sa mga pinto ng ballroom. Ako rin. Ang paglalakad mula table 23 hanggang sa exit ay mga 40 talampakan. Pakiramdam ko ay 40 milya. Nanatili akong tuwid. Sinusukat ang bawat hakbang. Nakakapit si Enzo sa akin. Ang mukha niya ay nakatago sa balikat ko. Sa paligid namin, 200 na bisita ang nakaupo sa katahimikan. Pinapanood ang drama na parang isang live na palabas. Nakita ko si Daniel na nakatayo malapit sa pinto. Hindi siya tumatakas. Naghihintay siya. Nang maabot ko siya, humakbang siya. Hinaharangan ang daan para lang makapagsalita. Micaela, mahina ang boses niya. Para sa akin lang. Sorry, dapat noon pa ako nagsalita. Huwag kang mag-sorry, inayos ko si Enzo sa aking balakang. Iniligtas mo lang ang anak ko sa panonood sa kanyang ina na mapahiya nang walang pakialam ang iba. Mas higit pa yan sa nagawa ng kahit sino sa pamilya ko. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang business card. Daniel Mercer, Attorney at Law, Family and Children's Rights. Kung kailangan mo ng kahit ano, tulong legal, reference, kahit ano, tawagan mo ako, pro bono. Seryoso ako. Kinuha ko ang card at isinuksok sa aking purse. Salamat. Para kay Enzo. Sa likod namin, naririnig ko ang hysterics ni Bianca. Si Mama na sinusubukang pakalmahin siya. Si Papa na nagbibigay ng utos sa wedding planner. Hindi ako lumingon. Itinulak ko ang mga pinto palabas ng hotel corridor. Inangat ni Enzo ang kanyang ulo nang humina ang ingay. Mami, malungkot ka ba? Pinag-isipan ko ang tanong. Hindi. Anak, hindi ako malungkot. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, na-realize kong hindi ako nagsisinungaling. Gusto mo ng pancakes pag-uwi natin? Nagliwanag ang mukha niya. With chocolate chips? Lahat ng chocolate chips na gusto mo. Pagdating sa bahay, pagkatapos kong mapaliguan, mapakain at mapatulog si Enzo, ang phone ko ay may 47 missed calls, 31 mula kay Mama, 12 kay Bianca, 4 kay Papa. Tiningnan ko ang mga text message. Ma'am, 10:47 p.m. Sinira mo ang lahat. Tawagan mo ako ngayon. Ma'am, 10:52 p.m. Hysterical si Bianca. Umalis si Daniel. Kasalanan mo lahat ito. Bianca, 11:23 p.m. Hinding-hindi kita mapapatawad. Sinira mo ang buhay ko. Dad, 11:45 p.m. Galit na galit ang nanay mo. Kailangan mo siyang tawagan. Ipinatong ko ang phone ng nakataob. Tapos may nakita akong mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero, si Tita Linda. Tita Linda, 12:02 a.m. Mika, napanood ko yung live stream. Hija, I am so sorry. Hindi ko alam na kaya nilang gawin yan. Nahihiya ako sa kapatid ko ngayon. Please know na wala kang ginawang mali. Nandito ako kung kailangan mo ng kausap. Binasa ko ito ng 2 beses, tapos pangatlo. Ito ang unang pagkilala mula sa kahit sino sa pamilya ko na ang nangyari sa akin ay mali. Hindi ko kasalanan. Mali. Ang mga luhang pinigilan ko buong gabi ay tuluyan ng bumagsak. Tahimik na luha, yung tipo ng pag-iyak kapag gumaan ang loob mo at wasak ka ng sabay. May nakakita sa akin. Tunay na nakakita sa akin. At ang isang text na iyon ay mas may kahulugan kaysa sa 22 taon ng pag-asa na makita ako ng sarili kong ina. Dumating ang mga screenshot ng 8:47 ng umaga. Si Rachel, best friend ko mula nursing school, ay nag-text ng 3 a.m. Huwag kang magbabasa ng kahit ano hanggat hindi mo ako tinatawagan. May kailangan kang makita. Pagkagising ko, may 17 na imahe na naghihintay. Sinabi ni Rachel,
May kadate yung anak ng kaibigan natin na pinsan nyo. Nakita niya yung family group chat. Mika, pinlano nila to. Binuksan ko ang unang screenshot. Isang group chat na may pangalang Santos Fam no KJ Mika. Isang chat kung saan inalis ako 6 na buwan na ang nakalipas. Ang petsa ay 2 linggo bago ang kasal. Bianca, I've been working on my speech. Ipapahiya ko siya sa harap ng lahat para makita niya kung gaano siya ka-disappointment. Mom, huwag lang masyadong harsh, sweetie. Ayaw nating magmukhang masama. Bianca, ma, deserve niya yon. Pupunta siya doon kasama yung anak niya na parang hindi siya nahihiya. Kailangan may magturo sa kanya ng leksyon. Ma'am, tama ka. Palagi siyang kahihiyan. Gawin mo lang nakakatawa. Gusto ng tao ng good roast. Dad, huwag niyo lang ako isali diyan. Bianca, trust me, hindi yan papalag. Never naman siyang pumapalag. Tinitigan ko ang screen hanggang sa lumabo ang mga salita. Pinlano nila ito. Tinulungan ni Mama si Bianca na isulat ang speech na tumawag sa aking second hand. At ang tahimik kong ama, alam niya at walang sinabi. Ang huling mensahe ni Rachel ay, I'm so sorry, Mika, pero kailangan mong malaman. Hindi yun biglaan. Coordinated attack yun. Tama siya. Kailangan kong malaman. Dahil ngayon, naiintindihan ko na wala nang natitirang dapat isalba. Umupo ako ng matagal kasama ang mga screenshot. Si Enzo ay nakatulog sa sopa, pagod sa gulo ng nakaraang gabi. Pinanood ko siyang matulog at may naramdaman akong namuo sa loob ko. Isang bagay na malinaw at malamig at pinal. Sa loob ng 32 taon, hinabol ko ang isang bagay na hindi naman umiiral. Ang pag-apruba ni Mama, ang atensyon ni Papa, ang respeto ni Bianca. Binaluktot ko ang sarili ko para lang makakuha ng pagmamahal na hindi darating. Tinanggap ko ang mga mumo at tinawag itong sapat na. Para saan? Para planuhin nila ang aking pampublikong kahihiyan bilang regalo sa kanilang sarili. Isinara ko ang mga screenshot at nagbukas ng bagong dokumento sa phone ko. Nagtype ako ng 2 salita. No contact. Yun lang. Walang dramatikong komprontasyon, walang umiiyak na tawag para humingi ng paliwanag. Wala. Titigil na ako sa pagtawag, sa pagpunta sa mga family event kung saan iniimbitahan lang ako para baliwalain. Titigil na ako sa pag-asang balang araw ay titingnan nila ako at makikita ang isang taong karapat-dapat mahalin. Hindi ko ito iaanunsyo. Hindi ko sila bibigyan ng kasiyahan ng isang eksena. Basta na lang akong mawawala sa buhay nila. Tahimik, kumpleto, permanente. Nagbuzz ang phone ko. Tawag mula kay Mama. Dinecline ko at blinok ang numero. Sunod si Bianca. Blocked. Sunod si Papa. Blocked. Tiningnan ko si Enzo at may naramdaman akong kakaibang lumuwag sa dibdib ko. Hindi galit, hindi lungkot, ginhawa. Magiging okay tayo, anak, bulong ko sa kanya. Pangako, dumating sila pagkatapos ng 3 araw. Kauuwi ko lang mula sa trabaho, masayang nagkukuwento si Enzo tungkol sa finger painting niya sa daycare nang makita ko sila sa labas ng aking apartment building. Si Mama na naka-cashmere coat, si Papa na naka-golf attire, parehong mukhang naligaw sa maling lugar. Micaela, malamig ang boses ni Mama. Kailangan nating mag-usap. Humigpit ang hawak ni Enzo. Mommy, bakit andito si Lola? Hindi ko alam, sweetheart. Pumasok ka muna kay Mrs. Reyes. Susunod ako. Ang matanda kong kapitbahay ay lumabas na. Naramdaman siguro ang tensyon. Halika, iho. Nag-bake ako ng cookies. Nang ligtas na siya sa loob, hinarap ko ang mga magulang ko. Blinok mo ang mga numero namin, sabi ni Mama, nanginginig sa galit. Pagkatapos ng ginawa mo sa kapatid mo, blinok mo kami. Pagkatapos ng ginawa ko, nilason mo si Daniel laban kay Bianca. Sinira mo ang kasal niya. Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang nawala sa pamilyang ito dahil sa'yo? Tumawa ako, isang matalim at mapait na tunog. Wala akong ginawa, Ma. Si Bianca ang tumayo at tinawag akong pinagsawaan sa harap ng 200 na tao. Ikaw, tinawag mo akong second hand. Si Daniel gumawa ng sarili niyang desisyon. Biro lang yon. Iwinasiwas ni Mama ang kanyang mga kamay. Biro na sa harap ng 5 taong gulang kong anak.
bumaba ang boses ko sa isang mapanganib na kalmado. Pinahiya niyo ako sa harap ni Enzo. Tinanong niya ako kung bakit pinagtatawanan ng lahat ang mommy niya. Sa unang pagkakataon, may kumislap sa mga mata ni Mama. Parang guilt, pero nawala rin agad. Wasak na wasak si Bianca. Hindi sinasagot ni Daniel ang mga tawag niya. Nagsasalita siya tungkol sa therapy, Micaela. Therapy, kung ganun, baka therapy nga ang kailangan niya. Pumula ang mukha ni Mama. How dare you? Ma, tinaas ko ang isang kamay. Sasabihin ko ito ng isang beses, tapos gusto kong umalis na kayo. Natigilan siya. Sa loob ng 32 taon, hindi ko siya pinutol sa pagsasalita. Hindi ko nilason si Daniel. Nakita niya kung paano niyo ako tratuhin. Pinlano niyo ang speech na yon. Nakita ko ang mga screenshot ng group chat. Alam mong ipapahiya niya ako at tinulungan mo pa siya. Namutla si Mama. Si Papa ay hindi mapakali. Umiiyak si Bianca. Patuloy ko. Mabuti. Para malaman niya kung anong pakiramdam. Umiiyak ako mula noong 12 anyos ako, sinusubukang alamin kung bakit ang sarili kong ina ay tumitingin sa akin na parang isang kabiguan. Micaela, hindi yan patas. Tinawag mo akong second hand, Ma, sa harap ng anak ko. At andito ka ngayon. Hinihiling na ako pa ang mag-sorry. Mahaba ang katahimikan. Mahal ko kayo, sabi ko ng mahina, pero hindi ko na kaya to. Hindi ko palalakihin si Enzo sa isang kapaligiran kung saan natututunan niyang okay lang ang pang-aabuso kung galing sa pamilya. Humakbang ako papunta sa pinto ko. Umalis na kayo. Kung kinailangan mo nang magtakda ng boundary sa isang taong mahal mo, kahit masakit, mag-comment ka ng boundaries para malaman kung naiintindihan mo. At kung gusto mong marinig ang susunod na nangyari, manood ka lang. Dahil ang sasabihin ko ay magpapatunay na minsan ang pagtalikod ang pinakamakapangyarihang bagay na magagawa mo. Bumalik tayo sa hallway na iyon. Ang mukha ni Mama ay dumaan sa iba't ibang emosyon bago napunta sa paborito niyang sandata, luha. Micaela, basag ang boses niya. Pagsisisihan mo to. Kapag wala na ako balang araw, gugustuhin mong naging mas mabuting anak ka. Ang guilt trip. Classic Patricia Santos. 1 taon na ang nakalipas. Gagana yan, pero hindi ngayon. Siguro, sabi ko. O siguro, titingnan ko ang araw na ito at malalaman kong pinrotektahan ko ang anak ko mula sa parehong pinsalang ginawa mo sa akin. Bumukas ang pinto ni Mrs. Reyes. Sumilip si Enzo. Mami, papasok ka na. Ngumiti ako sa kanya. Oo, anak. Sandali lang. Lumapit si Mama sa kanya. Nakaunat ang mga braso. Enzo, Apo, halika kay Lola. Pumagit na ako. Hindi. Ang salitang iyon ay parang isang sampal. Apo ko siya. Anak ko siya. At ako ang magdedesisyon kung sino ang makakalapit sa kanya. Sa wakas ay nagsalita si Papa. Micaela, galit ang nanay mo. Kumalma lang tayong lahat. Paalam pa. Kinuha ko ang kamay ni Enzo at pumasok kami sa aming apartment. Sa pinto, lumingon ako. Umiiyak si Mama. Hindi ko ito ginagawa para parusahan kayo, sabi ko. Ginagawa ko ito dahil sa wakas. Naiintindihan ko na nakarapat-dapat ako sa higit pa sa ibinigay nyo. Pagkatapos ay isinara ko ang pinto at nilak ito. Kumalat ang video. Sa loob ng 1 linggo, umikot na ito sa buong angkan ng Santos. Tinawagan ako ni Tita Linda. Mika, katatawag lang ni Tito Robert mo sa Sacramento. Napanood niya. Grabe, yung mga sinabi niya tungkol sa nanay mo at kay Bianca, hindi ko na uulitin. Wala akong pinakiusapan na i-share yon. Hindi mo kinailangan. Pinasa ni Mike sa nanay niya, na pinasa sa mga kabridge niya, na pinasa sa lahat. Alam mo naman ang chismis sa pamilya. Sinubukan akong tawagan ng nanay mo, patuloy ni Tita Linda. Gusto akong tulungan na ayusin ang narrative. Sabi ko, yung narrative, inayos ang sarili niya noong binuksan mo ang bibig mo sa harap ng 200 na saksi at isang kamera. Kamusta si Bianca? Nag-alinlangan si Tita Linda. Hindi maganda. Tinapos na talaga ni Daniel. Yung pamilya niya, isinoli ang mga regalo na may sulat mula sa abogado. Irreconcilable value differences daw. At si Mama mo.
Tinatawagan ang lahat para ipaliwanag na biro lang yon. Pero nakita ng mga tao ang video, Mika. Narinig nila, sinubukan ni Bianca mag-damage control. Nag-post siya sa Facebook, what was intended as light-hearted family humor was taken out of context. Naging battleground ang comment section. Ate, napanood namin. Walang nakakatawa doon. Girl, own your mistake. Hindi ako nagdiwang. Napagod lang ako. Nalaman ko rin mula kay Tita Linda na tinawagan ng nanay ni Daniel ang nanay ko. Hindi ko pinalaki ang anak ko para magpakasal sa isang pamilya ng mga bully. Dapat kayong mahiya. Tumawag sa akin si Daniel 3 linggo pagkatapos ng kasal. Micaela, si Daniel Mercer ito. Gusto ko lang mag-sorry. Nag-sorry ka na. Hindi maayos. Pagod ang boses niya. 2 taon kong pinanood ang pamilya mo, nabastusin ka at wala akong sinabi. Akala ko, di ko lugar. Pero noong gabing yon, noong nakita ko ang mukha ni Enzo, Diyos ko, Micaela, hindi ko na kayang manahimik. Tinapos mo ang sarili mong kasal. Ito ang tamang gawin. Ang nag-iisang tamang gawin. Huminto siya. Seryoso ako sa sinabi ko. Tungkol sa tulong legal. Kung guluhin ka nila, tawagan mo ako. Walang bayad. Bakit? Dahil karapat-dapat ang anak mo na may kakampi sa kanya. At ikaw din, lumipas ang 6 na buwan. Nakatanggap ako ng promotion sa trabaho, Senior Charge Nurse, ER Department. Sabi ng supervisor ko, Micaela, you're calm under pressure. You're compassionate. Ikaw ang leader na kailangan namin. Umiyak ako sa banyo pagkatapos noon. Happy tears. Nagsimula si Enzo sa kindergarten. Masayahin siya. Maraming kaibigan. Ang apartment namin ay maliit pa rin. Pero sa amin, puno ng mga drawing niya ng dinosaur at bahaghari. Nag-therapy ako, 1 beses sa 1 linggo, para ayusin ang 32 taon ng pinsala. Sinabi ni Dr. Chen, ikaw ang naging scapegoat sa isang pamilya na nangangailangan ng masisisi. Ang halaga mo ay hindi kailanman nakadepende sa kanilang kawalan ng kakayahang makita ito. Nagsimula rin akong makipag-date. Isang nurse mula sa pedia ward. Sa unang pagkakataon, hindi ako naghihintay ng permiso para maging masaya. Masaya lang ako. May mga pagsubok silang makipag-ugnayan. Isang birthday card para kay Enzo. Isang text mula kay Bianca. Isang voicemail mula kay Mama. Ang pinakamahirap ay mula kay Papa. Pumunta siya sa trabaho ko. Nahihirapan ang nanay mo, sabi niya. Umiiyak araw-araw. Ayaw lumabas ng kwarto ni Bianca. Ano pong, alam kong hindi tama ang nangyari, pag-amin niya. Pero Micaela, mahal ka ng nanay mo sa sarili niyang paraan. Pinutol ko siya ng malumanay. 32 taon akong naghintay na mahalin ako ni Mama sa paraang hindi masakit. Hindi ko na kayang maghintay pa. At hindi ko hahayaang lumaki si Enzo na naghihintay din. Tumango siya. Naiintindihan ko. At sa unang pagkakataon, naniwala ako. Ngayon, habang isinusulat ko ito, 8 buwan na ang lumipas mula sa kasal. Bukas ay ika-6 na kaarawan ni Enzo. May cake sa ref at isang second-hand na bike na naghihintay. May promotion ako. May dinedate ako, si Michael, yung pediatric nurse, na nagsasabing maganda ako at ramdam kong totoo at may anak ako. Noong nakaraang linggo, may family tree assignment si Enzo. 2 tao lang ang drawing niya. Isang matangkad na babae at isang maliit na batang lalaki na hawak ang kamay niya. Ito ang pamilya natin, Mami, sabi niya. Tayo lang. Idinikit ko ito sa ref. Hindi tumitigil si Mama at Bianca sa pagsubok na kontakin ako. Hindi ko sila kinamumuhian. Ang galit ay napalitan na ng kapayapaan. Pinili ko ang sarili ko. Pinili ko ang anak ko. At ang desisyong iyon, gaano man kahirap, ang nagligtas sa aming dalawa. Minsan, ang pinakamatapang na bagay na magagawa mo ay ang pagtalikod. Dati, akala ko ang pamilya ay lahat-lahat. Nagkamali ako. Ang pamilya dapat ay isang ligtas na lugar. Ang pagtatakda ng boundaries ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagkilala na karapat-dapat ka sa mas mabuti. Ang totoong lakas ay ang pagtalikod. Ang totoong lakas ay ang pagpili sa sarili mo. Si Bianca, ayon kay Tita Linda, ay nagte-therapy na. Sana mahanap niya ang hinahanap niya. Si Mama, patuloy na sinasabing ako ang mahirap at hindi marunong magpatawad.
hinahayaan ko na lang sila. Si Papa, nag-text ng 3 salita. I'm sorry, hindi ako sumagot. Si Tita Linda ang naging pamilya ko. Si Daniel Mercer, nagpadala ng Dinosaur Encyclopedia para sa birthday ni Enzo. Walang note, isang regalo lang mula sa isang taong naalala ang isang takot na bata at gustong pasayahin siya. Ito ang kwento ko. Isang kasal na naging libing, hindi para sa isang pagsasama, kundi para sa 32 taon ng paghahangad ng pagmamahal na hindi darating. Isang pagpili na umalis, hindi dahil sa pagkatalo, kundi sa tagumpay. Sinasabi ko ito dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Ang ilan sa inyo ay may mga pamilyang parang minahan. Ang ilan ay umalis na. Ang ilan ay nag-iisip paano. At ang ilan ay umaasa pa rin, tulad ko noon, na kung mas magsisikap sila, makikita rin ang kanilang halaga. Hindi nila makikita. Hindi dahil hindi ka karapat-dapat, kundi dahil hindi nila kaya at hindi mo yun responsibilidad na ayusin. Salamat sa pakikinig. Kung nakarelate ka, kung kinailangan mo nang pumili sa sarili mo kaysa sa inaasahan ng pamilya, please subscribe at i-hit ang notification bell. May iba pa akong kwento at baka makatulong din sa inyo. Tingnan ang description para sa isa pang video tungkol sa pagtatakda ng boundaries. At kung komportable ka, mag-iwan ng komento. Kinailangan mo na bang putulin ang ugnayan sa isang tao para sa sarili mong kapayapaan? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Hindi ka nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa.